Kataong Taong Bahay at napakaswerte natin because kasama natin, gaya ng binanggit natin kanina, si former UP MBA Professor Roy Logoles. Good morning, sir! Good morning, Maylene. Magandang umaga. Magandang umaga sa yung mga Kataong Bahay po. Taong Bahay. Opo, opo. Alam nyo, marami pong gusto ng negosyo, maraming gusto magtagumpay. Pero nandito rin lang kayo, baka ho pwede nyo bigyan ng tip ang mga kataong bahay po natin. Well, siyempre, alam mo, ang negosyo, pangarap ng marami yan. Kasi pag sinabing negosyo, parang may independence sila, walang boss. At siyempre, sa palaisipan ng mga tao, ang negosyante, mas maraming kita kaysa sa empleyado. Kaya pangarap. At tama yan, no? Mangarap talaga dapat. Kaya yan ang dapat tingnan ng mga tao, pero they have to be careful din dahil marami sa mga nagsisimula, nalulugi din. No? Hindi yan surefire na solution para iangat yung buhay. Yan ang, siyempre, yan ang unang warning ko sa mga tao na nag-iisip ng negosyo. Be careful. Siguruhin nyo na yung ipupundar nyo ay isang bagay na just in case na hindi magandang resulta, hindi naman ikalulugi ng ikasisira ng buhay ninyo. Dapat, ang sabi diyan, protect your downside risk. Ang ibig sabihin yan, calculated na kung hindi maganda mangyari, hindi ka masyado masasaktan. Downside risk. Ayun, marami kasi masyado namang risk taker. Masyado agresibo. Pwede yan sa mga malaki ang puhunan. They can be more adventurous. Pero kung yun lang ang puhunan mo, protect your downside risk. Huwag kang mangutang na malaki. Huwag mo isang layang bahay mo sa isang bagay na hindi ka pa akala mo napakalaki ng chance. No? Kaya be careful. Ayan importante it starts with a dream. Tapos yung sinasabi yung calculated risk. At saka speaking of puhunan, yung iba kasi, sasabihin nila, naku, yung puhunan, yun na nga, yun ang wala ako puhunan. Pero nabanggit nyo, merong marami ang puhunan. Pero paano nga po yung mga nag-uumpisa lang talaga sa simpleng pangarap na kukunti nga ang puhunan at paano ho nyo pwedeng sabihin sa isang kataong bahay natin na ito ang dapat mong taglayin para ikaw ay kung saan ka man mapunta pwede talagang magtagumpay ka. Ito maganda halimbawa. Let's say mga medyo mahirap na mga tao nag-iisip na magsimula ng sari-sari store, tapos sabi, wala akong puhunan Pero pag kikita mo, pag piyesta, may puhunan sila. Diba? Pag merong malaking handa o kaya magtutong-it sila, may puhunan. Kung talagang gusto mo, magagawa mo ng paraan yan basta't wag lang masyadong malaki. Puhunan na 2,000, 3,000, sari-sari store. Pero katulad ng nabanggit kanina, importante merong pangarap. Everything starts with a dream. Yung, kung titingnan ko yung kasaysayan ng buhay ko, yung pagpasok ko sa Naval Academy, PMA, UP. Lahat yan naging pangarap nung nasa high school ako. Sabi ko, ang pangarap ko makapasok sa UP dahil pag sinabi mo UP, sikat na. Kahit na public school ako, pero nangarap ako. Kung hindi ako nangarap, siguro hindi ko narating yung UP. Pero nung tinaas ko ang pangarap ko, nakapunta ako ng Amerika. Tinaas ko ang pangarap ko, nabigyan ng pagkakataon sa negosyo at saka sa politika. Puro pangarap yan So sa mga taong bahay, simulan nyo yung pangarap at itaas nyo. Huwag naman yung masyadong sobrang taas. Dahil pag masyadong man taas yung pangarap, baka imposible na yan, no? Na sa halip na mamotivate ka, masira yung pangarap mo, ang gagawin mo, mapuprostrate ka lang. Tama-tama lang ang pangarap. Yan speaking of frustration, napakarami hong na-frustrate kasi nga, maaring nangangarap sila, sobrang laki naman ang kanilang pangarap na hindi naman pala makatotohanan. Hindi na ayon sa kanilang background, kulang sila ng resources, masyadong malaki ang pinapangarap nila. Kaya ulitin ko sinabi ko, kung talagang gusto mong makapagsimula sa isang magandang negosyo, ang problema puhunan, magagawa ng paraan yan. Basta't una, nasa sarili mo, no? Yung huwag kang gagasta sa mga maksayang bagay, i-concentrate mo doon sa pangarap mo. May isang tawag pa ako din, postpone gratification. Ang iba kasi, postpone gratification. Postpone gratification. Iba kasi, may pera. Ang gagawin nila, yung pera, bibili nila ng magandang TV, magandang gamit, na hindi naman makakatulong para lumaking kita nila. Nagiging gastos pa. Ihintay mo muna yan, ipostpone mo muna yan, unahin mo yung
pagpundar Makakatulong. para sa yung isang bagay na lalago. Kasi pag bumili ka ng mamahaling kotse, pababa ang ano yan, nagdi-depreciate yan. Opo. Pagbibili mo pa lang, nalugi ka na dyan, bumaba na agad ang presyo. Gusto mong pasikat sa mga kaklase mo, kapitbahay mo, yun ang hindi magandang estratehiya sa buhay. Ayun. Postpone gratification. Hindi yung kung ano yung gusto nyo, bibigay nyo na agad sa sarili nyo, hindi ka pa nga nakaka-first step. That's right. Opo. So, napakaganda. Alam nyo, itong pinag-usapan natin, bagamat napakaiksing panahon, pero importante sa ating mga kataong bahay, they have to start with a dream. With a dream. Tapos, abutin ito sa magitan ng hindi masyadong, parang, yung binanggit kayo kanina na yung sa puhunan, calculated risk. Calculated. Yung protect your downside risk. Yun ho. Pag sinabing downside, na kung sakaling hindi maging magandang resulta, buhay ka pa rin. Ayun. Hindi yung nawala na yung bahay mo, tapos nabaong ka sa utang. Kawawa naman yung pamilya. Yun, nakakalungkot. Importante na i-share nyo sa amin. Bagamat napakaiksi ng panahon, napakalaking bagay po dahil sa, baka mamaya, meron silang gusto, hindi naman pala nangangarap pa. Baka ito pinush lang sa kanila, kaya sila mismo hindi ko kaya magtagumpay. Totoo yan. Naku, meron ho kayong gustong batiin na bago tayo magpaalam po. Batiin ko yung kaibigan mo. Si Nati Goles, nagkataon na mabuting kaibigan ni Mylene. Salamat kaya ako na-imbita rito dahil kay Nati. Thank you so much. You, sir. At natutuwa ako na imbita mo ako at nagamit ko ano man yung mga bagay na kaalaman ko pagdating sa negosyo bilang dating MBA professor sa University of the Philippines. Ayan. Thank you very much, sir. Thank you. At sa ulitin po, sana'y makapasyal kayo muli sa amin. Thank you. Opo. Mga kataong bahay, sana po meron tayong natutunan with former MBA professor, UP Professor Roy Logoles. Babalik po ang taong bahay. Diyan lamang po kayo.